mga sir. Kasi kanina sa press con ni Vicky Sara, binanggit niya na kung maaari, huwag tayong bumaba sa kalsada or mag-rally. Dahil nga mas maganda sa social media na lang kasi tayo may mga trabaho, diba? At may mga umaasa sa atin, mga breadwinners tayo. Pero nandito pa rin tayo sa EDSA. Bakit po ba? Maraming salamat, Princess Mavi. No? Yung sinasabi mo na binanggit si Vice President Inday Sara na wag nang bumaba sa kalsada ang mga tao sa social media na lang. Ito po ay unang-una iniisip niya yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino at ayaw rin niya no, na dumating doon sa point no, na magkaroon pa no, ng anumang ibabato laban sa kanya. Pero bilang isang Pilipino, hindi rin naman natin na mapipigil yung damdamin ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Alalahanin natin na tayo ay kasama doon sa bumubuo ng 32 milyong Pilipino na nagbigay ng mandato sa ating Vice Presidente. Kaya kung ano man yung maaring maging pagkilos o reaksyon ng taong bayan ay siguro ito na rin kumbaga sa hindi rin natin mapipigil. Yung sinabi ng ating Vice Presidente, ito'y payo, no? Payo lamang at paalala para na rin sa kapakanan ng mga sumusuporta sa kanya. Pero makatandaan din natin ang Pilipino ay tao rin at may damdamin na sasaktan. Kaya kung ito man yung pamamaraan ng mga Pilipino na nagtiwala kay Vice President Sara Duterte na lumabas, ay ito po ay yung kanilang pagpapahayag ng kanilang saloobin. Yun po yun. Dagdagan ko lang din po yung tungkol sa panawagan ng ating mahal na Presidente ay nagpapakita lang na nagmahal siya sa atin. She cared so much, but we also think na beyond that na pagmamahal niya, sinusuklian natin ng pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng pagpalabas nating mga damdamin, address sa mga naglilid ngayon, particularly kay President BBM, no? Kasi alam natin, panalo na tayo. Kung mag-people power tayo sa social media, panalo na tayo. Pero kailangan din tayong lumabas. Kailangan natin na yung social media will be converted into warm bodies. Kasi hindi, alam ko na pag social media lang hanggang tayo, parang hindi pa rin natitinag ang ating papaalisin sa bansang ito. Pero pag lumabas tayo sa mga social media platforms at magkaisa tayo dito sa EDSA at gawin natin yung tinatawag na peaceful people power revolution, tapos na ang lahat. Mapababa natin ang bangag na presidente. Ulitin ko, we respect dong pagmamahal sa atin ng mahal na Pangulo. Pangulo lang ang tawag ko sa kanya. Siya naman talaga ang Pangulo. Di ba? Nadudulas na ako. Ayaw ko lang tawagin si BP na pangalawa, kundi Pangulo na talaga. Kasi yun ang desisyon ko. In the case of BBM na bangag, na weak siya, wala siyang alam, inotel siya, iba't ko siya tawagin Pangulo. At tawagan kong Pangulo, yung matino ang pag-isip. Yun si President Sara Duterte. Kaya nga, nirespeto natin yung kanyang panawagan, pero kailangan nating lumabas. Kasi kailangan makita ni Bongbong Marcos ang lakas ng social media, ang dumadagong-dong na social media that will be converted
into warm bodies that will eject, remove the sitting bangag, weakling, at walang alam na Presidente Bongbong Marcos. Yon. Sundan lang natin yung sinabi ni Agent JM tsaka ni Yusek, ano? Kasi kung tayo po ay mananahimik na lamang, ganun din po ang ginawa sa ating mga vlogger, di ba po? Itinakot, pinatahimik, pero hindi po sila nanahimik. Sila po ay pinaglaban nila ang karapatan nila, ang freedom of speech. Yan, nautay tuloy tayo. Ngayon, ang taong bayan po kasi ang humihiling. At para mapatunayan po natin at magigil na po ito, kaya nandito po kami, yun nga po ang hinihiling ng taong bayan. Magkaroon po ng historical drug test sa Luneta. Yun po ang talagang main issue eh. Katakot-takot po ng iba-ibang issue, yung corruption, nandun na po lahat yan, etc. Itong 2025. Pero kayo po ba, kung yun po ba ang hihilingin natin kay Pangulong BBM, di ba o, masasang-ayon po kayo? Yes. Di ba po, sa historical drug test? Yes. Dahil yun po yung main. At hindi lang po ang taong bayan at mamamayang Pilipino, kung hindi buong mundo. Dahil yan po ang ayaw na ayaw ni President Donald Trump na sinabi niya, di ba, I hate drugs. So, yung pong narrative ng ating Pangulong, former President Duterte at si President Donald Trump, iisa lang po ang kanilang kahilingan. Kaya para mapatunayan po natin, with due respect sa ating kay Ma'am Vice President Sara Duterte, naiintindihan po namin ang sinasabi po ni Ma'am. Pero Ma'am, hindi po namin kayang manahimik para ilabas ang katotohanan sa taong bayan dahil napakarami na pong pangyayari at napakasakit sa kalooban po namin. Simulan po natin sa kay OJC, simulan po natin sa Davao, kay former Secretary Harry Roque, kay Kennel Gijaldo, at ngayon po yung mga vlogger. Kaya po hindi po kami pwedeng manahimik dahil kailangan po naming isiwalat at ipaliwanag sa mamamayang Pilipino ang kahilingan ng taong bayan na isa lang po, magkaroon po ng drug test sa Luneta. Yun lang po ang aming inihiling sa aming mahal na Pangulong BBM. Mahal na Pangulo, mahal ka namin. Pero gusto lang namin patunayan mo na ikaw ay hindi bangag. Dahil yung bangag po, alam kong sawan-sawa na kayo sa salitang bangag. Pero ngayon, ang kahilingan namin para mawala na ang salitang bangag, drug test. Yan po, para po kami manahimik at patunayan mo na hindi sinasabi ng aming agent J.M. Morales na ikaw ay hindi gumagamit ng white powder substance. Drug test ka na! 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 Yan po! Pangulong BBM, sana pagbigyan mo ang kahilingan namin. Yan po ay kahilingan, hindi lang po ang taong bayan. Ayan po magsasalita si Mang Karen. Bibigyan ko, pera! Wag nating murahin ang drug test ng BICAM, ng impeach, ng mga vloggers, di ba, na pinapatawag sa Quadcom. Tandaan natin, alam mo, ako hindi mo maloloko, hindi nyo maloloko ang mga Pilipino. Tatakpan ninyo ng BICAM, tatakpan ninyo nakakasuhan yung mga vlogger, tatakpan ninyo ng impeach para wag nang magpa-drug test. No. Magpa-drug test para matapos ng lahat. Yun lang po. Oh, pero pa isang latest. Alam niyo po ba ang latest na balita ngayon? Pinapa-atras po ni Speaker
Engineer Romualdez Tambaluslos ang kalaban niya. At binibigyan niya ng palugi. Papayag ba tayo? Hindi! Dahil dito po, may pinapakita natin ang taong bayan ay gising na gising sa katotohanan na hindi nyo pwedeng linlangin ang mga taong mamamayang Pilipino na marunong magmahal sa taong bayan. Kayo, minahal nyo ba? Hindi nyo kami minamahal. Ang minamahal nyo lang, mga kapwa nyo, yung mga kagrupo ninyo. Kami, eto, isang beses, isang araw pa rin, kahit isang tuka pa rin si Juan de la Cruz. Yan po ang katotohanan, kaya ang kahilingan ng taong bayan, drug test na! Drug test na! Drug test na yan! 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 Ayan, Pangulo, naririnig ito po ang inihiling ng taong bayan para mawala na ang salitang adik, wala na ang salitang bangag. Drug test ang hinihiling po ng taong bayan. Mga viewers, patuloy po kayong sumuporta sa mga vloggers po natin dahil sila po ang nagsasabi ng katotohanan lamang, na nagsasabi ng ora mismo, sinasabi nila ang katotohanan. Suportahan po natin ang mga vloggers po natin dahil sila po ang talagang may malasakit na nagmamahal sa taong bayan. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga Duterte! Mabuhay ang mga DDS! Mabuhay ang mga vloggers! Mabuhay ang EDSA! Laban para sa bayan! Laban para sa bayan! Laban para sa bayan! Mamatay na lahat daw ng adik. So, klaro po tayo, ha? Maraming salamat po. Joke